Magandang umaga po. Hindi pa po natutulog. 1:10 na, hindi pa rin tulog. Mamaya matutulog din. Mangungulit lang po ako sa inyo. Meron na po akong konting ibahagi sa inyo na konting kaalaman lang. Tungkol po ito sa aircon po, no? Kasi nasa industry po tayo ng aircon po, no? Hindi lang po ako, marami po kami. Po sana ay makatulong sa inyo, sa mga kababayan natin, kamag-anak natin, mga kaibigan natin dyan, kaklase natin. Sana makatulong po sa inyo ito. Dito po sa Pilipinas, ang aircon na ginagamit, ang technology ng aircon na ginagamit ngayon dito sa Pilipinas ay halos inverter na po. Iilan na lang ang gumagamit ng non-inverter. Ang tawag po namin dyan ay conventional type aircon po. Pero marami kasing nalilito dyan sa katawagan ng non-inverter na yan. Kaya mas madali siyang tawagin na non-inverter na lang para mas madali siyang makilala. Ganito po yun kasi may mga ilan tayong kababayan, kahit sa mga kamag-anak natin, nagtataka yun sila, inverter naman daw ang gamit na aircon pero yung konsumo sa kuryente malakas pa rin daw. Ganito po kasi yun. Una po sa lahat, yung room, yung kwarto natin, o basta yung pinapalamig ng aircon, tiyakin po natin na ang mga pinto, bintana, nakasarado po lagi yun. Yung pinto, siyempre nabubuksan yun pagka lumabas ka o pumasok. Nabubuksan yun. Pero pagka umaandar kasi ang aircon, laging isarado mo lagi. Yung bintana naman, laging nakasarado po yun. Tapos sa araw, kailangan may kurtina po yun kasi baka yung sikat ng araw ay tumututok doon sa bintana mo. So, nagpapadagdag ng init sa room mo yun pag tumutok sa bintana mo yun. Kaya kailangan may kurtina po yun. At para mas madaling mag-automatic ang aircon. Ganito po yun. Halimbawa, dito tayo sa non-inverter muna, no? Gumagamit po kayo ng non-inverter na digital sa pamamagitan ng remote control. Halimbawa, yung set temperature mo is 22 degrees centigrade. Pero sabihin natin na yung actual temperature ng room mo ay nasa 27. Ibig sabihin, pagka pinaandar mo yung non-inverter digital na aircon mo, pagka umaandar yan, hahabulin niya yung set temperature mo na 22 degrees centigrade. Kasi nga, sabi ko nga kanina, sabihin natin nasa 27 degrees centigrade ang actual. Hahabulin niya yung 22 degrees centigrade yan. Pag na-reach niya ang 22 degrees centigrade, mag-automatic ang compressor. Shut off ang compressor. Ibig sabihin, less ang kuryente na kinukonsumo. So fan motor na lang ang umaandar dyan sa non-inverter. Yung compressor, shut off po yan. Pero pag nakaramdam na naman yung sensor, yung temperature sensor sa digital o kaya kung sa manual naman, yung thermostat, pag naka-sense na naman ng medyo mainit, mas mataas na doon sa set temperature mo na 22, sabihin natin nasa 25 na siya, so aandar uli ang compressor. Ibig sabihin, mas malaki ulit ang konsumo ng kuryente. Ganun lang po yun lagi. Pagka mainit, umaandar ang compressor niyan. Tapos pag na-reach niya yung desired na temperature setting mo, mag-automatic ang compressor. Shut off po yan. Ganyan po, ulit-ulit lang po yan. Sa inverter naman, iba po yon. Ang compressor ng inverter ay hindi po nagsa-shut off po yon.
ang compressor ng inverter ay mayroon po yung variable speed. Pag nag-automatic, ang nangyayari lang dyan sa compressor ng inverter ay nagbabago ang speed from high speed to low speed. Sa umpisa, pag pinaandar mo yung inverter na aircon mo, nagsisimula yan sa low speed muna. Tapos, magiging high speed po yan. Kasi nga, ang room mo, ang set temperature mo ay hindi niya pa na-reach yun. So, kailangan bibirit muna ang compressor ng inverter ng aircon mo. Bibirit mo yun, mag-high speed muna yon para lang ma-reach niya yung desired temperature mo. Halimbawa, katulad kanina sa non-inverter, 22 degrees centigrade ang set temperature mo at yung actual, sabihin natin nasa 27 degrees centigrade, hahabulin niya yon yung set temperature mo na 22 degrees, saka pa lang siya mag-automatic. So, pag nag-automatic ang compressor ng inverter from high speed, magiging low speed po yan. Pero hindi siya mag-shut off. Hindi katulad sa non-inverter, kanina sabi ko, pag nag-automatic nagsa-shut off ang compressor, itong compressor ng inverter hindi po yan nagsa-shut off. Tuloy-tuloy po ang andar niyan, pero nagbabago ang speed pag nag-automatic. Ganun po yon. So, dyan po nakakatipid ng kuryente pag low speed na lang siya nami-maintain. Basta tiyakin nyo ang bintana at pinto ay laging nakasarado yan. Ang bintana may kortina dapat yan. Para makatipid na ang kuryente. Para laging, kung bakit hindi yan nagsashut off ang compressor ng inverter, kung nakasarado ang pinto at bintana mo, hindi niya na kailangang mag-high speed. Alam niyo kung bakit? Kasi walang init na halos pumapasok sa room mo. Siyempre, sarado ang pinto, sarado ang bintana. Walang init na papasok sa room mo. Kaya, nami-maintain po iyan ng low speed, kahit low speed lang, napapalamig niya pa rin ang room mo sa pamamagitan ng low speed na takbo ng compressor ng inverter mo. Hindi niya na kailangan mag-high speed. Pero oras na nakabukas na naman yung bintana, nakabukas ang pinto, ay sigurado yan mako-convert na naman yan sa high speed. So, mas mataas ang konsumo ng kuryente pag high speed ang compressor ng inverter. Pag low speed, mas maliit ang konsumo ng kuryente. Kaya nga sabi ko kanina, kailangan sarado ang pinto, sarado ang bintana. Ang bintana ay may kortina dapat yan. Kasi halimbawa sa araw, yung sikat ng araw, kung minsan nakatutok yan sa bintana, nagpapadagdag ng init sa room mo yan. Kaya para hindi lalakas ang konsumo ng kuryente mo, lagyan mo ng kortina ang bintana mo. No? So, kung nami-maintain na ng inverter na aircon mo ang temperature, hindi niya na kailangan mag-high speed. Laging low speed yan. Kaya, yan ang dahilan kung bakit nakakatipid sa konsumo ng kuryente ang inverter na aircon. Ganito pa. Meron pang isa. Kung narinig nyo sa ibang mga gumagamit ng inverter na aircon, pag tuloy-tuloy daw ang gamit, walang, sabihin natin,
8 oras na ginagamit, no? Example lang po yun 8 oras na ginagamit, walang patayan, basta 8 oras. Mas nakakatipid ka dyan kumpara sa maya't maya, na-switch off mo yung aircon mo, tapos paandarin, tapos switch off, tapos paandarin, tapos switch off uli, tapos paandarin uli. Sabihin natin sa 8 oras na ginagamit mo yung aircon mo, naka-apat ka na switch off, tapos naka-apat ka rin na pinaandar mo yung aircon mo, hindi ka po nakakatipid ng konsumo ng kuryente mo dyan. Kasi alam mo kung bakit. Kasi pag naka-switch off yan, natural iinit na naman yung room. Pag uminit yung room, natural pag pinaandar mo yan, natural mag-high speed ang compressor niyan para habulin niya yung desired na temperature setting mo. So, hindi ka nakakatipid ng konsumo mo dahil nga patay sindi ang ginagawa mong pinapatay mo ang aircon mo, tapos paandarin mo ulit, patayin mo ulit, paandarin mo ulit. So, hindi ka gaanong nakakatipid yan. Pero kung halimbawa 8 oras mo siyang gamitin, wag mo na sigurong patayin ang aircon nyo. Tuloy-tuloy na po yon para makakatipid ka. Kasi nga, tulad nga ng sabi ko kanina, pag nag-high speed ang compressor ng inverter na aircon, ay mas malaki, mas malakas ang konsumo ng kuryente niyan. Siyempre kung mainit ang room mo, wala pa sa desired na set temperature mo, mamumuwersa muna ang compressor. Mag-high speed muna yon. Hahabulin niya yung desired na set temperature mo. Saka siya mag-automatic. So, ibig sabihin, mas maganda yung tuloy-tuloy ang andar na walang patayan. Ano po? Pasensya na po kayo patayan yung ginagamit kong salita pero kayo na ang umunawa po noon, no? So, mas maganda walang patayan yung aircon. Kung halimbawa ginagamit nyo siya ng 8 oras, 12 oras, wala nang patayan para mas makatipid ka ng konsumo ng kuryente. Ganun po yon. Kaysa lagi mong pinapatay tapos mamaya paandarin mo na naman. Natural po yun, bibirit ang compressor nun yun kasi nakakaramdam po yon ng init ng room. So bibirit ang compressor yun, mas malakas, mas malaki ang konsumo ng kuryente nun. So yun lang po yon, no? Tapos sa ibang mga nagmamay-ari ng aircon, ito pa ang napapansin namin, no? Kasi sa bawat brand ng aircon, ang recommended temperature setting dapat yan ay sabagay naituro yan ng isa sa mga kaibigan natin na ang recommended na set temperature dapat yan ayon sa pangangailangan ng katawan ng tao at para na rin sa protection ng aircon mo para humaba naman ang buhay ng aircon mo ay dapat nasa 22 to 25 degrees centigrade lang dapat ang set temperature. Pero ang iba dyan, kung bakit nilalagay nila dyan sa yung pinakamababang set temperature, sabihin natin nasa 18 degrees centigrade, ay dahil marumi po ang aircon. Meron po akong vlog niyan nasa YouTube. Kung marumi ang aircon, minsan napipilitan yung may-ari ng aircon na ilagay sa pinakamababang set temperature, yung sa pamamagitan ng kanyang remote control. Anong mangyayari pagka ganyan lagi? Natural po, laging birit, laging high speed ang compressor niyan. So, hindi ka nakakatipid dyan. Laging
malaki ang konsumo ng kuryente niyan. Kasi biro mo naka-18. Paano kung marami pang siwang sa room mo? Hindi lang sa mga bintana, pinto, may ilang butas pa dyan na hindi mo natakpan. Tapos 18 degrees centigrade yung set temperature mo. Matagal na bumibirit ang compressor ng aircon mo niyan. So, malakas ang konsumo ng kuryente niyan. Pagkatapos, laging pwersado ang compressor, tapos ang inverter board niyan, yung electronic board niyan, darating ang panahon na iiksi ang buhay ng aircon mo dahil laging pwersado. So, para humaba naman yung buhay ng aircon mo, kung anong mungkahi ng bawat brand, pag sinabi nilang 22 to 25 degrees centigrade, yun lang lagi. Para na rin humaba ang buhay ng aircon mo. At yan naman ang kailangan ng katawan ng tao, ang ganyang temperature setting. No? Kaya yan po, sana makatulong po ako sa inyo. Tapos, meron ding halimbawa nagpa-install ng aircon na, sabagay bibihira lang po ang nagkakamali ng ganyan ng mga technician, na undersize po ang aircon kumpara sa area ng room na pinapalamig. Ano po ang ibig sabihin nun? So, hindi po match ang capacity ng aircon sa area ng room na pinapalamig ng aircon. So, anong mangyayari dyan? Halos lagi na lang bumibirit ang compressor ng inverter na aircon mo niyan. So, malakas ang konsumo ng kuryente. Ganun din sa halimbawa ay sa mga, sabihin natin sa mga simbahan, no? Kahit sabihin natin na nasa tamang sizing yung capacity ng mga aircon mo na nilagay dyan para sa simbahan, pero ang dami ng tao ay mas sumubra doon sa estimate sa kakayahan ng aircon na palamigin dapat ang room. Sabihin natin na ang capacity ng room isang 100 na tao. Pero ang nangyari, humigit sa 100, naging 120 ang naging laman ng room. So, ang mangyayari dyan sa aircon mo, magiging undersize ang aircon mo kasi bibirit lagi ang compressor ng inverter aircon mo pag ganyan. So, kung ano lang yung number of persons na dapat na nasa loob ng room na, yun lang dapat. Pero hindi talaga naiiwasan yan ganyan. So, dapat ang mangyayari dyan, pagka ganyan, dahil hindi naman makokontrol ang crowd sa loob ng room, di magdagdag na lang ng additional na unit para umiksakto sa doon sa number of occupants sa room. Para kahit paano mag-automatic naman ang aircon mo. Kasi pag ganyan, pagka sumobra na yon sa capacity ng occupants, ayon sa capacity ng aircon mo sa room mo, ay halos lagi na lang bumibirit ang compressor at hindi na nag-automatic. So, ibig sabihin, malakas ang konsumo ng kuryente. So, anong remedyo dyan? Kung kulang ang capacity ng aircon mo, kailangan mong magdagdag pa ng additional, no? Magdagdag pa ng unit of
aircon. Sabihin natin, halimbawa, simbahan ano, 3 ang split type na nakalagay. Sabihin natin, tig 3 HP. So, 9 HP po yun lahat, no? Pero dahil sa dami ng crowd na nasa loob ng room ay hindi pa rin niya kayang halos hindi niya mapalamig ng maayos eh. So, laging bumibirit ang compressor niyan. So, ang pinakasolusyon niyan, maglagay ulit ng additional na unit. Sabihin natin magdagdag pa ng isang split type. Kanina, ang sabi ko, tatlong split type na tig 3 HP. So, kailangan, sabihin natin magdagdag pa ng isa pang split type para umiksakto doon sa pangangailangan ng room mo at yung dami ng tao na nasa loob ng room. Para kahit papano mag-automatic naman ang compressor ng inverter mo para makatipid naman sa konsumo ng kuryente. Sana makatulong po ako sa inyo. Yan lang po at ako ay matutulog na. Baka hindi na naman tayo makatulog nito. Salamat po.